At nag-walking nga pala ulit kami ni Kisses sa Kaniuman ngayon. Update nga rin pala sa mga inahin kong Texas. At naglagay na nga rin pala ako ng kusot sa mga alaga kong lovebirds sa nest box nila. At ito na nga yung update sa napisa nating itlog kahapon. Naisipan ko nga pala ulit i-walking itong dalawang tong alaga kong American Bully, si Kisses saka si Yuan. Si Kisses yung black na yan, si Yuan itong malaki yung nanay niya. Pinaglalaroan nga ni Yuan sila Volt dito. At laking tuwa ko lang din lagi kasi kapag i-walking namin yan, excited talaga yung dalawa na yan, lalo tong batang buting-ting na to. Kung titingnan nyo kasi parang napakababagsik nila pero napaka-sweet talaga niyan. Depende na rin kasi sa pag-aalaga yan. Masyado nga masigla tong dalawang to, yung walking namin naging running na. Kami na lang talaga yung napagod. Nakakatuwa lang yung magnanay na yan, tingnan mo naman, napaka-sweet. Ayaw na ayaw talaga mawawala ni Kisses dito nga sa mama niyang si Yuan. Nung una pa nga lang kasing pag-anak ni Yuan, ito na talaga yung una kong paborito. Nung pagkakita ko pa nga lang sa kanya na ganyan yung kulay niya, gusto ko na nga mukha akong Rottweiler. Kaya ngayon nga siya lagi na isasama ko kay Yuan kapag nag-walking kami. At pangalawang walking na nga pala namin to. At ngayon nga, tinanggalan namin sila ng leash dito. Si Kisses nga kung saan na nagpupunta. Hanggang sa matagal nga rin talaga nawala dahil hinihintay namin bumalik. Yung pala kung saan na lupalop at umiiyak nga daw, sabi yung tropa ko. Dali eh. Uy, umiyak ka daw? Baby? Baby, umiyak ka? Totoo nga, umiyak na, ano? Paano umiyak niya? Kawawa. Kawawa. Iiyak-iyakin. Laki-laki na. Iyakin pa. Iyakin ka. At may mga naghahanap na nga rin ng update kumusta na nga raw yung mga alaga kong Texas. Kung nag-successful nga daw ba yung breeding ko. Bali dito nga may apat nga akong inahin na ginamit at nagulat na nga lang ako may naglilimlim na pala sa baba. Maliban pa nga dyan dito sa dalawa sa taas naglilimlim na nga rin pala sila. Habang itong SBR ko hindi pa nga naglilimlim gawa na wala talaga siyang pupwestuhan. Yung mga itlog kasi niya nililimliman din yung tatlo at ito nga pala yung barakong ginamit ko. I mean yung tandang. Ang kumitil ng buhay ni Hamtaro sa Kano Straight Comb ko nakaraan. At siya rin nga pala yung pinaka-paborito ko sa lahat. Napakahusay kasi niyan sa timing lagi. At makatapos ko nga lang pumunta dito sa pwesto ng manukan ko, dito nga naglagay na nga ako ng seeds dito para nga ibalot. I mean ilublob yung kamay ko. Para sa ganung paraan nga kung sakali man nga may ibang amoy yung kamay ko, mawala at yung seeds nga lang na amoy ang manatili sa kamay ko. Dahil nga mag-aasikaso ko ngayon ng mga nest box, lalagyan ko nga pala ito ng mga kusot na binili ko kahapon sa Fish Mimi na pet shop. Kung titingnan nyo kasi yung mga itlogan ko, ganito sistema niyan. Kahit lagyan ko madalas sa maraming salay, ganito lang yan. Halos wala nga nalalagay. Kaya maganda makapaglagay ng kusot para kung sakaling nga hindi magulong-gulo yung mga itlog nila. Kaya naman eto nga nilagyan ko na ng kusot at ibinalik ko na nga rin yung itlog dito. Bali sa isang cage ko na to, meron nga pala ako isang pares dito na perso. Dati nga lang nag-aaway pa yung dalawa na yan, buti na nga lang nagkasundo ngayon. At dito nga meron din ako mga itlogan na wala nga mga kusot. Kailangan ngayon gawa na napapasin ko kasi gumugulo na talaga yung mga itlog nila kaya hindi na nga ako umaasa na magiging fertile lahat to. Bala ko na nga kasi umorder susunod doon nabili ko nga nakaraan na cage. Napakaganda kasi nung collapsible na cage na yun. Bagay na bagay nga sa mga pares-pares ko. At dito may itlog nga pala silang tatlo. Di ko pa makakalang tatlo itlog gawa ng talagang nagkakabila-bila silang pwesto. Meron sa likuran, meron siya nililiman na isa at meron sa gilid. Kaya saktong-sakto lang din talaga na makapaglagay nga tayo ng kusot ngayon. At sa ilalim naman nga nito, yung pares ko na Ewing. Kinakatok ko nga muna para lumabas para hindi gano'ng ma-stress. At dito nga sinilip ko na nga yung napisa kahapon. Sa buong pag-aalaga ko nga kasi muli ng mga alaga kong lovebird na to, ngayon na nga lang ulit ako nakapagpabisa. At dito, isa nga yung napisa at napasin ko nga yung 5 itlog pa natitira dito. Mukhang wala na nga chance mapisa kaya tinanggal ko na. At nagulat na nga lang ako, talagang wala na nga talagang chance gawang walang mga laman. Maliban sa walang similya yung iba naman natuyuan na nga sa loob. Kaya naman kinuha ko na nga lang to, sayang nga lang din pero okay lang at least napagpapisa tayo at susunod nga ihiwalay na natin sila ng kanya-kanyang pwesto para mas matutukan natin at mas malaki nga yung chances na makapisa sila. Dati kasi nung talagang tutuka ko, nag-aalaga pa ako nung matagal na yun, dekada na rin natin nakalipas. Pero okay naman sa dekada, siguro mga 7 o 5 to 7 years lang naman siguro nakalipas nung nasa resort days pa ako. Bali bawat pares ko may mineral block yun, may cattle bone, tapos yung pagkain nila hinahaluan ko pa talaga ng sili para pampagana. Tapos yung successor pellet, hinahalo ko pa nga rin sa seeds nila yun. Nakakagana nga lalo ngayon, nagawa namin na papisa tayo para mas marami nga tayo i-hand feed sa susunod. O siya muli. Kung umabot ka nga sa dulo ng video natin na to, simpleng like, follow at share, malaking tulong na po sa akin. Farm Life, peace out.